So, good morning. Kakabangon ko lang. And then, nagluto ako ng exotic na saging. Ano ba tong saging na to? So, gustong-gusto ko tong saging na to. Yung, ano yan? Nilalaga mo, tas ayun, kain. Diba? Tapos, naubos na yung kape ko. Sarap. So, 3 more days and it's Olympic game opening ngayong Friday at 7:30 ng gabi. Pero hindi pa yung gabi dito. Maliwanag pa yon. So, yung update ko for now is nandito na si Celine Dion para ma-witness din ang opening ng ceremony. And nandito na din si Lady Gaga. So, makakasama namin sila doon sa tabi ng Seine or ng river para sa ceremony. And sana makita namin kasi I'm sure sobrang dami ng tao doon. No? Sana mag-perform si Celine Dion. So, ayun, very excited na. Ang Inday. 3 more days. So, ayun. And then, so far ngayon, kahapon kasi maulan. So, ngayon parang mainit siya. Summer feels na. So, excited na sa Olympic game. 3 more days. And, ayun na nga. Kagabi, nung nagbiyahe din ako, hindi masyadong puno ang mga train or mga metro. Kasi, I think dahil na rin, parang nagtatago muna yung mga turista sa ngayon. Iilan lang yung lumabas dahil nga mahal yung ticket. So, imagine na 4 euros per isang puntahan mo lang, 4 euros na ang isang ticket. So, 63 times 4, 63, 120. So, mga more than 200. Isang biyahe lang. Kung sasakay ka na naman ng bus, another 4 euros. Sasakay ka na naman ng another. Sobrang mahal. Doble yung presyo. Normally, 215 lang yan siya. 215 euro. Ngayon, 4. So, babalik yung presyo sa September pa. So, ngayon, syempre, dahil maraming tao, maraming turista, maraming mga athletes, maraming mga pumupunta ngayon dito, talagang tinaasan nila yung ticket. So, ganun. Kasi, I know, ang France, nag-spend sila ng millions or billions para sa Olympic na to. So, para makabawi, yun ang ginawa nila. So, I'm sure, pati mga apartment, studio apartment, or mga parentahang hotel, nagmahal din. Baka dumoble din yung presyo. So, baka pati yung mga pagkain na rin, nagmahal din dahil sa Olympic. Pero maraming mga nagsara na mga shops. Banda doon sa yung Paris talaga, Center Paris, nagsara ang mga shops doon. Pati yung nakikita ko lagi na bar na dinadaanan ko na laging puno, kadadaan ko ngayon, sarado. Bakit? Nakabloke na ang buong Paris. And marami kang pagdadaanan. Kailangan may QR code, may mga pulis, kailangan may pass ka, may ID ka, ganun. So, kami, dahil unlimited naman yung namin, tinatawag na Navigo, for 1 month na yun, unlimited na yun, kahit saan na kami pwedeng mapadpad doon. And, the same lang yung amount, kasi ganun nga siya. So, we're lucky na nakakuha kami ng ganon, and kawawa yung mga turista, yung iba na 4 euros kada nila, sobrang malaking pera na yun. Sobrang malaking pera na yun. Pamasahe pa lang yun. Paano pa yung pagkain mo, diba? So, grabe.
And yun lang, well, excited dahil nga nabalitaan ko na nandito na sila. And I'm sure marami pang darating na mga siguro artista, singers, or mga popular na tao dahil sa magaganap na opening ceremony ng Olympic. So, Paris 2024 Olympic. We're part of the history. Makaka-join kami doon. Kahit hindi na kami makita sa camera, pero at least witness naman namin siya. So, I think the last time na nangyari yan dito, 1924, I'm not sure. So, parang centennial siya, 100 years. Nangyari na naman. So, ang preparation nito, according to the President, Macron, nag-prepare sila nito or na discuss nilang tungkol sa Olympics 7 years ago. So, 7 years ago, ayan na, naumpisahan na nila. And then, ngayon, parang sabi niya, prepared na ang France for Olympic. For so many people daw na papunta dito. Ready na daw ang France. Actually, not totally. Maybe 90%, 95%. Kasi marami pang mga lugar or mga roads na inaayos nila sa ngayon. Inaayos nila para naman convenient yung mga tao. Kahit pa minamadali nila pero hindi naman ganun kadali ng mga constructions, 'di ba, in buildings. So ayun. So ayun, ako getting ready na rin ako to work. May work ako sa afternoon. So yun lang, update for now. 3 more days and it's Olympic. Woo! Vive la France! Mabuhay! Ingat kayo! Bye!